Sige, dito naman sa part na to, pag-usapan natin yung Philippine economy kasi no, most if not all ng monetary clients natin naka-invest sa Philippine stock market. Alright? So ano yung pwede natin gawin? Ano yung potential analysis natin na pwedeng sabihin? Lalo na nga na may nagpapanik no, na bumagsak nga, na-breach niya yung 6,000 level. Alright? And then ano yung pwedeng nating maging sagot doon? These are all, again, this is not investment advice but part of analysis and learning session natin ito. So, I will share my screen sa part ng ito, PSEI. So, for you to know yung PSEI natin, diba? You can just search PSEI today. Right? You can just search PSEI today in online and then makikita nyo siya. So madalas lalabas si Market Watch. No? So nasa 6125 tayo. Well, nag-open siya, bumagsak siya for a few minutes today. Alright? Pero makikita nyo na ito yung range niya ng weekly. Ganyan, kung titignan nyo, the past 6 months, no, makikita nyo yung trend ng price natin. No? Ayan siya. So from as high as 6.6 no, nung May, ngayon baba tayo sa 6.1. Alright? So makikita nyo naman yan dyan. Para pag tinignan mo yung over all time, no? Yung all time ng PSEI, kung papansin nyo, ayan guys. PSEI all time, yung turbulence na na-experience natin, even nung pandemic, nitong 2020, April, alright, is not at par to where we came from nung 90s or even nung 2000s. No? So, nung 1997, before the Asian financial crisis, nababalitaan ko pa lang yan, bumagsak siya from 3.3, bumaba siya ng 1998 because of the crisis ng 1.1. So, ang laki ng binagsak, no? 60%. 67% yung binaba ng market natin. And during that time, medyo shallow pa talaga kasi yung Philippine market. Maraming nagpasukan pero nagkaroon ng Asian financial crisis, no? So talagang bumagsak siya, no? And medyo matagal yan naglinger yung sa 1,000 level na yan hanggang 2007 nung umakyat na siya ulit ng 3,000 plus. So it took about 10 years actually, no? Namasyal yung market natin before siya umakyat ulit. Oo, umangat lang ulit at that level. And then nagkaroon ng global financial crisis noong 2007, 2008. Bumagsak siya ulit to a level of 1.9. Alright, nung time na yun. So from 3.7 to 1.9, no, so about 60% or 50% na binaba niya. Pero mula noong 2009, ako po, nung nag-start ako magnegosyo sa time na to, 2008, 2009, talagang nasabayan ko rin yung boom ng economy. At yan, umakyat na talaga to as high as 9,000. No, nag-9,000 tayo ng konti intraday. Alright? So, yung nakaramdaman nating bagsak na to is just about 30% drop from the all-time high ng stock market. So, ibig sabihin, maganda na yung laman ng Philippines na marami na siya nag-invest, no? Kahit nagkaroon tayo ng matinding pandemic, bumagsak yan ng 4,500. Within the same month, naka-recover. No? By April 156 na siya and then it has hovered towards that. Alright, tapos tinignan ko, ito medyo technical to guys ha, pero tinignan ko yung drawing ng PSEI natin, technical analysis, tinignan ko siya over the past 3 years. Alright? Ito yung level na to, itong unang red line na to. So, yung level sa baba, yung pangsalo, ang tawag dyan, technically, support. Doon sa mga nagtitrade sa stocks, you would know, no? So, ito yung level na to. In fact, 6,000 siya. Ayan, 6,082. So, na-break yan twice over the past few weeks. Na-break yan twice, yung 6,000 na yan. So, dyan kinakabahan yung mga tao kung ano yung mangyayari. Pero when I take a look at it, in history,
yung 5-6 talaga yung danger zone. Totoo lang. No, kasi twice na siya, actually 3 times in the past 3 years. Itong point na to, August 2020. Itong point na to, September 2020. And then itong October 2022, last year lang. Alright, bumaba tayo dyan. No, yung sinasabing support level, parang earth na siya. No, parang hindi na kayang butasin. Ganon. So nagbabounce during sa part na yan. So this has been the lowest has been yung Philippine market. Itong 6,000 to 5,6 level na to, ano yan, parang strong support level yan na mag-hover dyan. Pwedeng mag-in-between dyan. Pero kung napansin, push up. Now, the Philippine Stock Exchange, the PSEI is still on downtrend. So, pinlock ko yung trend, medyo downtrend talaga siya. No? Ayan, yung towards the long term, since last year, January, and even the short term, since itong January 2023, pababa siya. Kasi there are lower highs. Ito yung high point. Ito yung next high point. Ito yung next high point. And then lower lows. No? Ito yung low point, low point, low point, low point. Alright, so if you will draw that, most likely it will hover back there. So naabangan natin if ito bang 5-6 na yan, mabubutas. No? Pag bumagsak dyan todo, nag-5-4, nag-5,000, yun yung point of concern talaga. Kasi pwedeng, ang next niyan, ito na. Itong level na to, which is, yeah, the next support is this, 5-4, and then yung pinakamababa na. Let me check yung pinakamababa natin. Ito, bagsak talaga yun. Yung pandemic. Wala nagpanic ng pandemic kung nasa ng level ng market. Wala, di ba? Ayan. No, so, pero guys, napansin nyo, the past 3 years, pandemic level, it has stabilized at this level. Alright? No, ito namang top na to, ito yung sinatawag na resistance, no? So, ganito lang natin siya tinitignan. Drawing na lang din natin. Where we thought, ano na siya, dito, na-break niya na yan, no? Kala natin na-break niya na yan nung una, ito nung January. Maraming nakaabang dyan pero false. Hindi niya pa na-break. No? So technically, ito rin yung inaabangan natin, yung 7-5 area na yan. Gusto nating umangat dyan yung, yung Philippine market. Pag lumagpas ng 7-5 area, marami ng investors dyan na magpapasukan. Alright? Ganito siya, guys. Marami na magpapasukan dyan. So ito yan. Ano bang tingin mo, ano bang pananalig mo sa Pilipinas? Yun kasi di ba? At how long yung perspective mo in terms of your own game plan or investment plan? Yung time frame ng investment mo. Kung medyo long term pa, you're actually buying in this accumulation stage. Technically, naka-sideways tayo. From here, umaakyat, umababa, umaakyat, umababa. Nasa may bandang baba tayo. Alright. This is an accumulation stage. For all of you, if you're my clients, and then long-term ang perspective mo, dapat namimili ka dyan. Yung sinasabi ni Bro Roel. No, dapat namimili ka ng mga ng investments sa Pilipinas, ng mga company sa Pilipinas, because we are severely underpriced talaga. No, ang problema, most of the investors will go in here pag angat ng 8,000. Euphoria yan, euphoria level. Oo, bro, isa pa natin titingnan. Actually, pag pumasok ka ng 8,000, ang pwedeng abutin 9,000, 1,000 lang kikitain mo, which is about 12.5% lang ng market. Ganon. So yun yung challenge actually. There's really fear. There's really fear in the market. Pero kung titignan nyo to, balik tayo rito sa all-time ng Philippine market. Alright? Ito, pakita nyo to. Magandang, madali lang itong gawin, tsaka magandang chart siya. Pakita nyo lang yung all-time ng Philippine market. Ayan, no? Nag-3-2 na siya noong 1997. And again, Asian financial crisis, bumagsak tayo ng 1-1. Pero naka-recover din yan. It's just that, ang tanong, when?
Alright? Naalala ko nung umattend kami dito sa may Makati Sports Club, ang sabi ni Princess Balingit, yung CIO natin, Chief Investment Officer, siguradong tataas yung market. Ang hindi mo lang alam kailan. Alright? Bro. Kahit saan ka mag-invest, saglit lang bro, no? Kahit saan ka mag-invest, kahit sa AI or sa labas, pwede bumagsak ang market eh. Ang maganda lang sa Money Tree, let's just go back to Money Tree. Ang maganda lang sa Money Tree or our VULs is that may insurance. So meaning, kung hindi mo na inabot, kasi hindi mo alam yung when, di ba? Kung hindi mo na inabot yung pagtaas niya dun sa pera mo, guaranteed ka pa rin ng 125%. So for me, ganun, nung narinig ko yun, nagkaroon ako ng bagong parang closing idea, no? Na yes, if you invest it in the stock market, at naghihintay ka, you're really doing it the right way, naghihintay ka. No? Pero hindi mo na nahintay, may nangyari, death, namatay, yung investor. You will realize the loss. Pero sa Money Tree, may additional 25% of your initial capital plus the top-ups 125%. Bro, sige, I'll pass to you. What do you wanna mention? Yeah, just to add up doon sa what you showed to us is a technical analysis, no? Hangga't maaari, kung ang kausap natin pangkaraniwang investor at lalo pa nasa insurance company tayo, hangga't hindi hinahanap yung technical analysis, huwag kang maglalabas. Yun ang sa akin. Tama. Unang-una, hindi nila maintindihan. Di ba? Pangalawa, ang focus natin dito is the fundamental shift ng movement ng market, which is fundamental analysis. Ngayon, pag sinasabi natin, ang baba na, ano ba, I like yung question mo kanina sa crowd eh. Ano ba ang tingin mo sa Philippine economy? Ano ba direksyon? Di ba? So, it boils down to your faith sa own economy mo. Ano sa tingin mo, matutunaw na to? Now, kung ikaw duda, tingnan mo, ano sa tingin mo din ang faith or ang mindset ng mga companies na yan, mga may-ari ng companies na yan. Sa index na lang, sa top 30. Are they expanding? Kasi pag nakita mo yung kanilang expansion allocation, yung capex na sinasabi, billions upon billions of pesos, may pag-asa. Kung ikaw nagugulumihanan na sila, abay, excited. Mas maganda ngayon ako mag-expand. Alam mo, ang nagpipigil lang sa atin sa expansion ng ibang companies is because interest rate is high. Yeah. So hindi sila makapag-issue ng bonds, masyadong mataas ang magiging kuha nila, cost of money. Pero yung kanilang paniwala na nandito pa rin ang sweet spot sa Pilipinas is very solid. Of course. Papasok ka pa lang, hindi ka palabas, papasok ka pa lang. Mura. Yun ang titingnan natin palagi. Technical analysis is very helpful lalo pa kung nag-trade ka. Yeah. Diba? Alam mo yung mapa, pagka ikaw ay driver, importante sa iyo yan eh. Yung kung nasa west ba tayo lahat-lahat. Pero kung pasahero ka, pakiko dun. Diba? Ang sa akin yung comfort ng upuan ko, ang habol ko. Yung may pamerienda pa habang bumabiyahe ako. Yun sa akin, alam ko talaga makakarating kami sa pupuntahan ko. You see, trabaho ng traders yan. Sa investment side natin, ating investment people, technical people, sila ang bahala dyan. Ride lang tayo. It's a privilege on our part na kung ano ang strength ng AIA, kung ano ang speed ng sasakyan ni AIA, nakasakay tayo. Yun ang dapat ang panghawakan natin. Thank you for that, bro. So yan. So again, we're doing this session para talagang informed lang tayong lahat. Pero tama ka, you should not explain it sa very technical terms. No, ang gusto ko lang, lahat tayo, alam natin kung ano yung sinasabi natin, no, na hindi pa tayo mag-panic. Kasi minsan may nakikita tayong post, even our clients, no? So dapat alam natin yung sinasabi natin na okay, nadudun pa tayo sa support level. No? Pag naririnig niyo yung support, nasa baba yun. Resistance nasa taas kasi ceiling, pipigilan ka. Ganon. So pinakita ko lang dun sa chart na yun yung potential eh. Yun yung potential. Kung nakita mo doon, mas magiging confident ka dun sa sasabihin mo rin. 'Di ba? Sa kliyente mo. Ganon. So, pero tama si Bro Rogel, hindi mo pwedeng purely technical talaga si kliyente kasi malulunod lang yan ng information. Alright? So, dapat sasabihin ng kliyente niya, ano ba yan? Ang dahil palang kailangan intindihin dyan.
Oo, tama. So Okay. lalong hindi Yung bili. sa bangko ko, wala akong problema. Basta andun lang. So, nahirapan tayo tuloy mag-ano dyan. Simple-simple lang ang gusto ng kliyente, di ba? Tama, tama. So siguro that's siguro for doon sa mga ah, papasok na kliyente. No, the question lang is how do we handle yung existing kasi yun yung existing. No, so sa existing mas tricky ng konti kaya pinakita ko sa inyo yon yung drawing na yon or even how you see the index no all time para at least 'di ba meron tayong pangahawakan na ito yung sinasabi natin na hindi tayo bagsak na bagsak. Alright? At alam natin na in fact pag down ng market, refresh ko lang kayo, may tatlong bagay na pwedeng gawin yung kliyente. No, pag down ng market. Number one, withdrawing ngayon, realize the loss. Number two, hold and wait na mag-bounce. Or number three, rebalancing. Meaning magdagdag kung magkano yung kulang. Mag-top up. Kung bagsak, dapat nga nagdadagdag tayo. The best scenario talaga is magdagdag. Di ba? Ang tanong na lang kung may pangdagdag. Pero when we teach our clients, lagi natin babanggitin yung tatlong option na yun. No? Pwede mong i-pull out, realize the gain, pwede mong realize the loss, pwede mong hintayin lang, wala kang gagawin, or mag-top up. At least alam lang natin no, na mababa yung market ngayon, alam natin yan. Pag umangat yan, yung tinapak mo, tumubo na habang nakabawi yung dati. Alright? So, Miss Eva, merong, you wanna say something? Yeah, thank you dun sa mga information kasi any information will always help. Parang it will give us that confidence, 'di ba? So anytime may makaharap ka, hindi mo alam kung ano yung knowledge niya or what, pero handa ka dahil sa mga natututunan natin dito. Yung historical performance of the stock market, that's very important kasi yun nga, binibigyan tayo ng perspective na hindi naman nandito lang tayo, ito lang yung titingnan natin na area. Ang isang question lang iniisip ko ngayon, kung ako yung kliyente tapos bagsak yung market, gusto kong malaman bakit siya bagsak? Ano yung factors na nagko-contribute sa kanya? Para in layman's term, makaka-relate ako. Okay. Para hindi ako kakabahan na, ay, bagsak na ba talaga Pilipinas? Ganito na ba? Ano bang nag-a-affect sa kanya? So parang that's another area that I think we should be reminded so that we can tell our clients about it kasi yun ang pumapasok sa isip nila eh. Kung alam nila temporary lang, bakit temporary? Ano yun? Ano yung nag-a-apekto sa mga funds ko? Thank you, Miss Eva, for that question. Sasagutin ko from what I know and then tatanungin din natin si Bro. No? So, ang biruan nga namin sa panahon ngayon, you can always blame the pandemic pa no, sa panahon ngayon kasi talaga nag-pandemic, isa yun talaga sa main concern. And then, in terms of the Philippine economy specifically, kasi, the US economy is higher already than before pandemic eh. So kakaiba sa Philippine economy, bakit tayo bagsak pa rin? Lower than the before mag-pandemic. So ang reason kakaiba yung Philippines kasi merong hot money. Merong mga foreign investors na nasa Pilipinas na anytime they can they can pull out their funds. Pag pinull out nila yung funds nila, babagsak talaga yung account, yung value ng mga stocks. So ganun yung nangyari nung pandemic or before mag-pandemic, nag-withdraw sila at hindi pa bumabalik yon. Isa yon sa main characteristic of the Philippine stock market, the Philippine economy. So marami nang nagpapasok ng pera si AIA, bumili ng Medicard, one example, pero hindi pa ganun kadami ulit na mga foreign direct investors na pumapasok. Kaya hindi pa mainly nag-shoot up yung market. That's, for me, one of the major factors. Di ba? Pag nag-stabilize na yung Philippine economy, tsaka unti-unti magpapasukan yung mga yan. So ang tanong, kailan ka papasok? Pag nakapasok na sila? Or di ba dapat kapag ikaw Pilipino, tayong Pilipino, mas may tiwala tayo sa country natin kesa yung na pumasok yung mga foreigners tsaka lang tayo papasok. That's one of the things that I would say to my client no na magtiwala tayo sa Philippines. Bumili na tayo habang mura para pag nagbilihan yung mga matataas ay mga foreigners, 'di ba? We can
profit from it. So that's why we've been still pushing na part yung AIA, part yung industry na to, na marami pa rin Pilipino mag-invest sa Philippine economy. Alright, yun yung makakatulong para tumaas. No, aside from of course the geopolitical issues that we have, no, yung confidence ng mga investors wala pa rin doon. Majority wala pa rin doon because of the uncertainties of the politics natin dito. Ganon. So talagang malaking factor yun. And sabi nga natin, with the current administration, may 5 years pa, baka yung, nakita niyo yung 10 years kanina bago nakabawi, no? Possible na mangyari yun kung hindi mag-i-improve yung confidence sa Philippines, no? Pero kung ako naman, on the hindsight, sana nakapag-invest ako ng time na yun. Kung nakabili ako noong 1998 to 2006, times 6 na yung pera ko ngayon. 'Di ba? Kung 1,000, 6,000. 'Di ba? At hinintay ako for 8 years. So minsan nasa huli talaga yung pagsisisi. 'Di ba? So ako, kung long-term investor ako, okay lang kahit medyo mag-lag yung Philippine economy muna. Ako ganun ko kakausapin yung kliyente ko kung ang perspective mo is 5, 10 years pa. Baka maganda pa nga kasi makakabili ka ng mura. So kasama dun sa pagtuturo ko yung regular investing. Kahit monetary yan, it doesn't mean ngayon ka lang bibili. Dapat next year, 2 years from now, habang mababa pa rin yung market, bibili ka pa rin. So ganun ko siya sasabihin. The same thing with, let's say, a regular pay VUL. The longer it will take, this will take, panalo ka. Actually, nagbabalik na rin ko yung sitwasyon sa kanila kaya sa ma-fear sila, ibibigay ko yung opportunity. Na the longer, kung 10 years to pay yung VUL mo, the longer na mababa ang Philippine economy, better for you. Kasi mas makakabili ka ng units at a lower price. Right? So, for me, that will always be my spiel talking to my clients. No, again, nasa sa atin din kasi talaga mga Pilipino na mag-normalize. Ito, bago ko lang itong realization. Wala pang masyadong basis pero based on experience lang. The past 2 to 3 years, times 50 times 1.5 to 200% yung presyo ng bilihin. Alright? Sa pagtaas ng bilihin, tumaas yung sweldo pero hindi doble. Alright? Hindi doble. So sa panahon ngayon, hirap na hirap pa yung mga Pilipino. Pero darating ang time, mag-i-stabilize yung price, tapos yung kita iaangat. So pag nagsimula yun maramdaman na magsa-surplus yung income na ulit versus dun sa prices ng goods, doon na ulit doon na ulit aangat yung economy at mag-start mag-invest. Ganun yung nangyari noong 2008 to 2018, that 10-year span. No, naramdaman natin na at tayong lahat, for sure, na nasa business, na ang daming pera ng Pilipino talaga kasi medyo lower talaga yung prices compared to the income. Ngayon kasi, everything went up. Real estate prices went up. No, price of goods went up. At hindi na yan bababa. Diba? Hindi yan bababa eh. Mag-stabilize lang siya. Parang ang example ko dyan, yung toll fee sa SLEX, ngayon nagtaas ulit eh. Pero yung Alabang Nichols, if you're driving for so long, 118 pesos na yan, college pa lang yata ako. So parang magka 20 years, hindi pa 20 years, 15 years na ganun yung price. Nung time na nag-increase siya, sobrang taas, no? From 35 pesos yata to 118 pesos. No? Pero never pa siyang tumaas ulit. Alright? So ngayon, medyo mura na siya sa paningin ng tao, pero before, sobrang taas niya. Ganon. So, hahabol din yung income ng mga Pilipino sa presyo ngayon. Let's say, yung presyo ng oil. Hindi na bababa sa 30 sa tingin ko. It might stabilize at 50 to 70, 80. Ganon. So, habol na lang tayo. We'll just get used to it. Until such time, we can afford more. Ganon. So, dun na mag-aangat ulit yung Philippine economy. Ikaw bro, ano yung mga masasabi mo bakit ang baba ng economy ngayon and then ano yung potential natin? Ba't ako? Diba? Tawag dito, tama yung mga points mo. I-address muna natin yung political side. Kung ikaw naniniwala doon sa mga previous administrations, kaya nag-invest ka,
Pero ngayon sad-sad. Di ba? Huwag kang magbenta. Lalo ka lang magiging sad na mali yung pagkakapusta mo. Di ba? Pero kung ikaw namang kampi dito sa administration, abay, pustahan mo. Anong ginagawa mo? Kung lalago ito, may iwan ka. Tagapalakpak ka lang. Di ba? Yun ang point ko naman dyan. Pero, i-level natin lahat yan. We are in this together. Kahit kakampi ka nito o hindi, siya ang presidente natin. Ito na administration natin. Talagang, ang kilos na tayo, kikilos na tayo kung saan tayo may growth. Take for example, even AIA. Sa tingin mo, tumitingin kung sino nasa Malacanang yan? Bumili ng isang company. Ang purpose para bahagi ng growth natin. Magbenta ng mga assets, look for some other people na part of our employee force na mas probably cheaper. Lahat ng magagawa para mag-grow ang company. What do you think are other companies doing? Diba? At the end of the day, itong mga companies na ito binibili natin eh. Hindi sila reliant doon kung sino nasa Malacanang. Of course, that will affect somehow, pero hindi yan mapipigilan na kailangan mag-grow ako every single year. Yun ang sinasabi ko palagi, di ba? Na walang company tinaya, bukas negative 20 dapat kami. After 1 year, mga dapat negative 30 kami. Wala, puro yan dapat positive. Will that happen? Hindi maaaring mangyari lahat yan. Pero lahat ang trajectory is pataas because lahat ng pagkilos nila is always sang-ayon sa laki ng kanilang pangarap. Yun ang point ko dyan. So on that side, I would rather bet on this present economy or present administration kasi sila ang nandyan sa atin. Sila ang nandyan, sila ang present, sila ang may kakayahan kumilos para sa atin. So, doon ako tataya. Okay? Thank you, bro. So, yan. So, any other questions about handling yung economy natin ngayon? Again, yung PSEI, lagi tinitignan din ng mga clients yan, yung mga lumalabas na mga news and all. So, what questions do you have? You can ask us. Alright? Or kung clear na ba? Siguro, another point of discussion, ano yung mga napulot nyo? Ano yung narinig nyo today na tingin nyo magagamit nyo to handle your clients, so address yung mga questions ng clients nyo or concerns. Ganon. So, ayun. You can type in the chat box para mabasa natin. Kayo rito, sa live, marami-rami tayo dito. We are, 9 na rin tayo dito. So, please share ano yung napulot ninyo na maganda, na tingin nyo magagamit nyo both for existing clients or new clients. Or ikaw mismo, no, as an investor, gusto ko marinig yung point of view mo as an investor kung ikaw yung mag-invest pa lang. Ano yung nakikita mo na either positive or negative dun sa napagkwentuhan at napag-usapan. Alright? So I will stop the recording. You can refresh this, watch this again if you have some questions. Thank you, bro.